Nakabawi ang Boston Celtics sa nangyari sa kanila last conference finals dito sa Miami Heat. Hindi lang nila nilaglag yung Miami kundi na-damage good pa yung isa sa mga player nila. Galit na galit yung ibang mga fans dito kay Tyler Hero dahil nasa game hindi man lang siya makita. Kinall out na rin siya sa Twitter burst na last game na ni Hero para sa team. Nung nakaraang playoffs, hindi siya naglaro noon after nung ma-injured sa back series. Pero ang Miami noon nakapasok pa sa finals. Sa Game 5, tinambakan pa ng nasa 37 points ang Boston itong Miami Heat. Hindi sila nakalamang doon. Si Hero 15 points at 1 out of 8 sa 3-point area. Nag-struggle siya ng todo nung first half. Hindi na rin maganda yung nilaro ni Tyler Hero after nung Game 2. Hindi na nasundan. Marami naman kasi talagang injured sa Miami. Andyan si Butler, Rozier, Richardson at Hakes. Si Hero ang leading scorer ng Miami sa regular season. Imbes na mag-level up, nag-struggle. Siya yung inaasahan dun. Parang naiwan na lang sa series si Adebayo kahit yung commentator ng Celtics na magre-retire sinabi pang mas okay si Peyton Pritchard kumpara kay Tyler Hero. Ito yung after binato ni Hero ng bola si Pritchard at natawagan ng technical. Matagal na rin pinoprotektahan ni Pat Riley sa trade si Tyler Hero na mukhang damage good siya sa series versus Celtics. Parang nang katulad din ng 2021 playoffs na na-sweep sila ng Bucks na si Hero nag-struggle din. After ng 2020 playoffs, ito yung rookie season ni Hero. Lagi siyang nawawala sa playoffs, maglaro man siya or hindi. Sa regular season, mataas ang scoring ni Hero pero pagpasok ng postseason, bumabagsak ng todo yung scoring niya. Lamang na sa series ang Dallas kontra sa Clippers nang tambakan nila sa Game 5. 35.7 rebounds at 10 assists para kay Luka na medyo struggling pa si Kyrie sa Game 5. Merong 14 points plus highlights. Mukhang naubusan naman ng bala si James Harden na meron lamang 7 points at 2 out of 12 mula sa field. Ito yung worst game ni James Harden sa series. Kahit si Paul George minalas din, 15 points, 11 rebounds at 4 out of 13 sa field. So overall, nakalamang pa daw ng 32 points ang Dallas kontra sa Clippers. Nung first quarter, dikit pa yung laban. Pero pagdating ng second hanggang fourth, doon na umalagwa ang Dallas Mavericks. Prior sa game, may nakalagay sa arena na Dallas to Cancun na billboard. Agad yun tinanggi ng Clippers management na sila naglagay. So nakikirenta rin naman sila sa crypto arena. Hindi pa 100% si Luka dahil sa knee injury at respiratory illness. Kapag naman binasa mo yung billboard, Dallas to Cancun, marami kasing pwedeng kahulugan yon. Pwedeng tinrush talk din ng mismong arena yung Clippers na sila yung Cancun. Dahil tabla naman ang series, hindi naman lamang doon ng Clippers. Kaya sa huli, after ng Game 5, magiging Cancun yung Clippers based doon sa nakasulat sa billboard. Nauna na nga ata itong si Kawhi dun sa Cancun dahil hindi rin pa alam kung maglalaro sa Game 6 kung saan elimination game yon para dito sa Clippers kung makakatabla sila at makakapagpuwersa ng Game 7. Ang last time na tinrush talk si Luka at ang Dallas na hindi maganda yung naging resulta ay nung Suns versus Dallas noong 2022 playoffs. Naghalimaw si Luka sa dalawang sumunod na game. May chance naman ng Dallas na tapusin ang series sa home court nila at manalo na si Luka kontra sa Clippers at sa mga tatay niya.